Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ating aalamin ang buod ng buong kwento ng Noli Me Tangere, isang mahalagang nobela sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino ang may akda ng nobelang ito. Ang Noli Me Tangere ay isinulat ni Dr. Jose Rizal, isang bayani ng Pilipinas. Si Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay isang manggagamot, manunulat at reformista na naging instrumento sa pagbubuo ng pambansang kamalayan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Ang Noli Me Tangere, na inilathala noong 1887, ay isa sa kanyang mga pinakamahalagang akda na naglalantad sa mga pang-aabuso at katiwalian sa kolonyal na lipunan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa buod ng buong kwento ng Noli Me Tangere. Simulan na natin! Pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europa, bumalik sa Pilipinas ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra. Dahil dito, naghandog ng piging si Kapitan Tiago kung saan inanyayahan niya ang ilang kilalang tao sa kanilang lugar, kabilang sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang may impluensya sa lipunan. Sa piging, hinamak ni Padre Damaso si Ibarra, ngunit sa halip na patulan ito, magalang na lamang nagpaalam si Ibarra sa kadahilanang may mahalaga pa siyang lalakarin. Si Ibarra ay may magandang kasintahan, si Maria Clara, na anak-anakan ni Kapitan Tiago at isang mayamang taga-Tondo. Kinabukasan pagkatapos ng piging, dinalaw ni Ibarra si Maria Clara. Inalala nila ang kanilang pagmamahalan at muling binasa ni Maria Clara ang mga lumang liham na ibinigay ni Ibarra bago siya tumungo sa Europa. Habang pauwi, pinuntahan ni Ibarra si Teniente Guevara na isinalaysay ang sinapit ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra na noon ay 1 taon nang namayapa. Ayon sa Teniente, pinaratangan ni Padre Damaso si Don Rafael na isang erehe at pilibustero dahil hindi umano ito nagsisimba at nangungumpisal. Ang lahat ng ito ay nagsimula matapos ipagtanggol ni Don Rafael ang isang bata mula sa isang kubrador na aksidenteng namatay ng mabagok ang ulo. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng investigasyon habang nakakulong si Don Rafael. Lumabas ang mga lihim na kaaway ni Don Rafael at pinaratangan siya ng kung ano-ano. Labis na naapektuhan si Don Rafael kaya siya nagkasakit habang nakakulong. Nakalaunay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi pa nakontento si Padre Damaso at ipinahukay ang labi ni Don Rafael upang ipalipat sa libingan ng mga inchik. Dahil sa malakas na ulan, hindi nakayanan ng sepulturero na buhatin ang bangkay, kaya itinapon na lamang ito sa lawa. Sa kabila ng nangyari, hindi hinangad ni Ibarra na maghiganti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang adhikain ng kanyang ama at nagpatayo ng paaralan sa tulong ni Nol Juan. Noong babasbasan na ang paaralan, muntikan nang mapatay si Ibarra kung hindi lamang siya nailigtas ni Elias. Sa halip na si Ibarra, ang taong binayaran ng lihim na kaaway ni Ibarra ang siyang namatay. Muli, pinasaringan ni Padre Damaso si Ibarra. Bagamat hindi na sana ito papansinin ng binata, ng kanyang ama na ang hinahamak, hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ng pari. Napigilan lamang siya ng kasintahang si Maria Clara. Dahil sa pangyayaring iyon, itiniwalag ng Arsobispo si Ibarra mula sa simbahang Katoliko. Sinamantala ni Padre Damaso ang pangyayaring ito at inutusan si Kapitan Tiago na huwag ituloy ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Sa halip, ipinagpasya ni Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares, isang binatang Kastila. Sa labis na pagdaramdam, nagkasakit si Maria Clara. Sa tulong ng Kapitan General, napawalang bisa ang pagka-ekskomulgado ni Ibarra at muli siyang tinanggap sa simbahan. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay muling hinuli at ikinulong dahil naparatangan siyang nanguna umano sa pagsalakay sa kwartel. Habang ginaganap ang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago para sa kasunduang pagpapakasal ni Linares at Maria Clara, nakatakas si Ibarra sa tulong ng kanyang kaibigang si Elias. Bago tuluyang tumakas, nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap ng lihim. Ibinulalas ni Ibarra ang kanyang sama ng loob kay Maria Clara tungkol sa liham na ginamit laban sa kanya sa hukuman. Ngunit maring itinanggi ito ni Maria Clara. Ipinaliwanag ni Maria Clara
na ang liham na iyon ay inagaw lamang mula sa kanya kapalit ng liham ng kanyang ina na nagsasabing si Padre Damaso ang tunay niyang ama. Dagdag pa ng dalaga, kaya siya pumayag na magpakasal kay Linares ay para sa dangal ng kanyang ina. Ngunit, aniya, ang pagmamahal niya kay Ibarra ay hindi kailanman magbabago. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka at tinunto ng Ilog Pasig hanggang makarating sa Laguna de Bay. Pinahiga ni Elias si Ibarra at tinabunan ng damo. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugis. Naisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol, kaya lumundag siya sa tubig. Inakala ng mga tumutugis na si Ibarra ang lumundag, kaya pinagbabaril nila si Elias hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nang mabalita ni Maria Clara ang di umano'y pagkamatay ni Ibarra, siya'y labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa. Hiniling niya kay Padre Damaso na ipasok na lamang siya sa kumbento sapagkat kung hindi, wawakasan na lamang niya ang kanyang buhay. Noche Buena na nang makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra, sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at ang malamig na bangkay ng kanyang inang si Sisa. Bago tuluyang bawian ang buhay, nanalangin si Elias. Sinabi niyang mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pagbukang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita nito, bilin niya na batiin ito at huwag kalimutang alalahanin ang mga nabulid sa dilim ng gabi. Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ni Elias. At iyan ang buod ng buong kwento ng Noli Me Tangere. Ano ang paborito mong bahagi ng nobela? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba ang iyong sagot. Naway nakatulong ito upang mas maunawaan ninyo ang kahalagahan ng nobela Noli Me Tangere sa ating kasaysayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood.